Mahinhin, maganda at mabait. Ganyan kung ilarawan ang dalagang si Pei ng mga tao sa isang liblib na baryo sa gawin ng Gimaras. Kaya't laking pagtataka ng madami kung papaano ba ito nabuntisan ng isang aswang na gabunan. Pei, apo, gumising ka na riyan. Pumunta ka na sa bayabasan. Opo, lolo. Ginigising na ni Tandang Pedring ang apo niyang si Pei upang pumunta sa bayabasan. Araw kasi ng Sabado yun. Yun din ang araw na pumupunta roon ng dalaga upang mamitas ng bayabas para ibenta sa palengke. Lo, meron na po tayong kape. Meron na. Halika. Pagkatapos magkape ng dalaga, lumakad na ito bitbit ang basket. Lahat ng nakakakita sa kanya sa daan, binabati siya ng magandang umaga. Kaya lang, nang biglang sumulpot ang lalaking si Tony, parang nasira ang umaga ng dalaga. Good morning, Pei. Good morning. Teka, ba't may dala kang basket? Pupunta ako sa bayabasan. Samahan na kita. Naku, hindi na. Kaya ko to. Pei, di mo ba nababalitaan? Ang alin? Doon sa may bayabasan na pupuntahan mo, di ba? Merong nag-iisang napakalaking puno doon. O tapos? Yung puno na yun, tinatangkang putulin ng kung sino. At yung nagtatangkang pumutol, kung hindi magkakasakit, biglang mamamatay. Nung kinalaman ko ron? Pei, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka mamaya, makurusadahan ka nang nakatira dun. Wala ka pa namang kasama. Tony, maliit pa lang ako noon. Pabalik-balik na ako dyan sa may gawin na yan. Ngayon pa ba? Dalaga na ako? Yun na nga. Baka mamaya pinalalaki ka lang pala ng kapre dun. Kapre? Sigurado ka? Oo. Ayon dun sa mga nakakakita, may kapre daw dun. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang pupunta mag-isa ron. Sinasabi mo lang yan para magpasama ako sa'yo eh. Sige, diyan ka na. Si Tony ay isang binatang malaki ang pagkakagusto kay Pei. Bagamat parehas sila ng baryong kinalakihan at magkasabay ding nag-aral ng elementarya at high school. Sinundan ni Tony si Pei. Habang namimitas ang dalaga, hindi napansin ni Tony kung saan ito napagawi. Kaya sigaw siya ng sigaw. Pei? Pei? Saan yun? Si Pei nung oras na yon nasa kabila lang. Natatakpan lang ito ng mayabong na mga dahon ng kung ano-anong klase ng damo. Bahala ka dyan. Maya-maya pa, umikot si Tony. Andiyan ka lang pala, Pei? Sinong kausap nun? Marami ka na palang napitas eh. Tara, ako na magdadala niyan. Nakita niya si Toning naglakad papauwi. Tapos para ba itong merong kinakausap? Kaya't akala ni Pei na nababaliw na ang binata. Baliw na yun? Sinong kausap? Di naman ako. Nang malapit nang mapuno ang basket ng dalaga, akmang aalis na ito sa pwesto niya nang biglang may nahulog na bunga ng bayabas. Pero hindi ito nagmula sa puno ng bayabas,
Bagkos nang galing yun sa punong tinatangkang putulin ng madami. Kakaiba yung hugis ng bayabas at hindi rin ito kulay berde. Anong klaseng bunga to? Bayabas siya pero iba yung kulay. Hindi maiwasan ng dalaga tumingin sa malaking puno. Ang pakawarin na noon merong nakatingin sa kanya. Nang dahil doon madali siyang nagtatakbo papalabas ng kasukalan. Lolo, lolo! Apo. Marami ka na pitas. Opo, lolo. Galing nga pala rito si Tony. Ang sabi niya, hinatid ka raw niya rito. Baliw na yata yung binatang yun. May kinakausap. Wala naman akong nakikita. Basta ang sabi niya, hinatid ka daw niya. Naku, lolo. Sinundan kaya ako nun hanggang dun sa may loob ng bayabasan. Narinig ko nga meron siyang kausap. Baka nga baliw na yun. Hindi kaya, lolo? Nako, hindi naman siguro. Mabait naman ang batang yun. Hindi naman yun gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sige na, apo. Ayusin mo na yan at ibenta mo na sa palengke. Opo, lolo. Habang naliligo ang dalaga sa loob ng banyo, hindi mawala-wala sa kanyang isipan yung nangyari kanina sa bayabasan. Sino kaya yung nandun? Para talagang may tao. Pagkatapos noon pumunta na ito ng palengke. Hanggang sa palengke hinahangaan siya ng mga nakakakilala sa kanya. Nang dahil sa kagandahan ni Pei, mabilis ding nauubos ang paninda nitong bayabas. Ubos na. Bibili ko si lolo ng paborito niyang ulam. Hindi man lang nagtagal ng kalahating oras ang dalaga at mabilis na ubos yung isang basket ng bayabas. Matapos niyang bumili ng ulam, sa hindi inaasahang pagkakataon nabangga siya ng isang lalaking nag-aapura. Uy, sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang. Nagkangitian silang dalawa nun. Tapos nagkamustahan. Miss, kumusta ka naman? Ito, nakaubos na ako ng paninda. Tindera ka pala rito? Oo. Sige, at ako'y nag-aapure. Ni pangalan ng gwapong lalaki hindi niya man lang nalaman. Sa totoo lang maganda si Pei at maraming nagkakagusto sa kanya. Pero sa unang pagkakataon, para sa kanya, yun na ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. At hindi naman sa pag-aano para bang nakuha nito ang puso ng dalaga. Para kasing may kakaiba sa lalaking yun, ibang-iba ang dating nito sa nakararami. Pag-uwi sa bahay, nagtataka si Tandang Pedring. Bakit gano'n na lang kaganda ang ngiti ng apo niya? Oy, Pei, ano bang giningiti-ngiti mo dyan, ha? Kanina ka pa nakatingin dyan sa malayo. Wala po, lolo. Aba, mukhang may pakilig-kilig ka pang nalalaman. Lo, pwede na po ba akong magkaroon ng kasintahan? Ano? Itinatanong pa ba yan? Ang dami-dami ngang gustong manligaw sa'yo. Kaya lang, maski isa, mukhang wala kang natitipuhan. Lo, meron na. Kung sino man ang maswerteng lalaki na yan, aba, hindi na ako tututol. Talaga, lo? Sino ba yon? Yung nakabanggaan ko kanina sa palengke. Ano? Kilala mo ba? Hindi nga eh. Pero ramdam ko, lo. Magkikita pa kami uli. Ano naman ang itsura?
Baka naman kamukha lang ng mga tambay dyan sa labas. Hindi po, Lo. Gwapo siya, matangkad. Tsaka mukhang disente. Yun ang gusto kong hanapin mo, Apo. Kasi wala ka namang mapapala sa mga taga rito eh. At sa palagay ko, base dyan sa paglalarawan mo, hindi taga rito ang lalaking yun. Sa palagay ko nga, Lo. Ako, sana nga'y magkita pa kayong muli. Sana nga, Lolo. Kasi, yung mga ganon ng dream boy ko eh. Habang nag-uusap ang maglolo, dumating ang isang leader ng unyon na si Mang Luntok. Pedreng! Pedreng! Si Mang Luntok yata yun. Nariyan na, Luntok. Ay, mabuti inabot kita. Teka, bakit ba? Pedring, hindi ka ba susuporta sa amin? Saan? Lo, nakalimutan mo na ba? Ay, magwewelga nga pala kayo. Sa harapan ng bahay ni Mr. Dan. Tama ba? Pedring, sumuporta ka naman sa amin. Para naman sa ating lahat ng ginagawa natin eh. Kapag hindi natin ipinaglaban ang ating karapatan, lahat tayo mapapalayas dito sa lupang ating kinagisnan. Hindi tayo papayag na basta na lang tayo palalayasin dito ni Mr. Dan. Oo nga pala. Sige po, at sasama muna ako rito kay Luntok. Sige po, Lolo, iluluto ko na po ito. Sige, para pagdating ko mamaya kakain na lang. Opo. Namimiligro din kasi ang kanilang baryo na mapalayas ang lahat ng mga tao doon. Kasi merong isang ekstrangherong mayaman na lalaki ang bigla na lang sumulpot sa kanilang baryo na parabang kabuti. Nagpapakita raw ito ng mother title ng lahat ng lupain sa baryong yun. At yun naman ang ipinaglalaban ng leader ng unyon na si Mang Luntok. Habang nagluluto ang dalaga, bigla na lang pumasok si Tony nang hindi niya nararamdaman. Bangon niya na. Tony? Nagulat ka ba? Oo. Bakit bigla-bigla kang pumapasok? Paano kung nagbibihis ako? Ano ka ba? Di tatalikod ako. Di naman ako bastos eh. Bakit ba nandito ka? Di ka sumama ron sa mga nagwewelga ron kala Mr. Dan? Di na. Okay lang siguro na mapalayas kami rito. Oy, bakit naman? Kasi mukhang di ka naman din magiging akin eh. Ganon? Ang babaw mo talaga, Tony. Di, totoo yun. Pag di ka lang din naman naging akin, okay lang na mapalayas kami rito. Ay nako, ewan ko sa'yo. Pay, kailan mo ba ako sasagutin? Kaninang maga lang napakabait mo sa akin. Hinatid pa nga kita rito eh. Anong sasagutin? Di ka nga nang liligaw, tsaka di ako papayag na ligawan mo ko. Di ako pumapatol sa mga taga rito. Tsaka anong hinatid? Hindi mo ako hinatid. Hindi ako yung kausap mo. Narinig kita meron kang kausap pero hindi ako yun. Ano? Pay naman. Huwag ka naman ganon. Huwag mo naman akong takutin. Bakit naman kita tatakutin? Para saan yun? Pay, hinatid kita, okay? Ipinipilit ni Tony ang gusto nitong sabihin. Natigil lang ito nang madinig niyang dumaan ng mga taong may bitbit na kung ano-anong klase ng placard na may mga nakasulat ng karapatan. Nako, sige, sasama ako sa kanila. Buti naman. Makalipas ang 3 oras bumabalik na si Tandang Pedring. Ibinalita nito sa apo niyang si Pay ang nangyari. Nako apo, delikado. Bakit Lo? Sa pagwewelga namin, nakita namin merong isang lalaking para bang
Di namin sigurado kung ito ba'y totoong sheriff. Yung sheriff daw na yun ang kukuha ng lahat ng lupa rito. Sheriff? Oo, Sa korte yun? parang ganun nga yata yun. Kapag yun wala nang magagawa ang kung sino mang tao rito. Lalo na't kung meron ng court order at may kasama pang sheriff. Naku lolo, ang hirap naman yan. Kaya nga, kawawa naman ang mga tao rito. Parang nabaliwala ang lahat ng hawak naming titulo. Lo, baka pwede niyong i-apila yan sa mas mataas na korte. Yun ang sasabihin ko sa leader ng Union. Ang hirap makipaglaban. Kailangan mong gumastos ng pera. Habang nagtatagal, mas lalong lumalakas ang panawagan na magsigsialis na ang lahat ng tao sa liblib na baryo dahil nga patatayuan yon ng malaking resort at nang hindi makuha sa pakikiusap ang mga taong baryo, gumagamit na ng kakaiba si Mr. Dan. Maging siya mismo. Siya ang isa sa gumagala gamit ang owner-type jeep na may hawak na malaking microphone para sigawan ang mga tao. Lo? Sino yun? Malamang, si Mr. Dan yan. Nananawagan ho ako sa lahat ng mga tao rito sa baryong to. Magsisilayas na kayo rito sa mas lalong madaling panahon. Nakikiusap ako sa inyo. Mas makakabuti yon sa inyo. Hindi ko naman kayo palalayasin basta-basta nang wala kayong hawak na pera. Niulit ko, lahat ng gusto nang magkukusang umalis pumunta sa bahay. Bibigyan ko kayo ng tagsa 10,000 para meron kayong magamit. Pag-alis dito sa lupain ko. At ang magmamatigas, mamamatay. Grabe naman pala'y tao na yan. Habang sinasabi yon ni Mr. Dan, nakatapat pa ito sa bahay nila Pei at ang mga tao'y nasa gilid lang na natatakot ng mga oras na yon. Habang sinasabi yon ni Mr. Dan, may isang matapang na lalaki ang sumagot sa kanya. Mr. Dan, mawalang galang na ho. O, sino ka? Ako nga ho pala si Delvin. Oh, taga rito ka ba? Hindi ho. Napadaan lang. Meron lang ho sana akong gustong iparating sa inyo. Ano yon? Alam niyo ho ba na ang lupain na ito, hindi pa man kayo sinisilang, nandito na yung mga taong nakatira dito. Maraming dihamak na mas matatanda pa sa inyo rito. Tsaka isa pa, aanhin niyo ba yung maraming lupa? Kung patay ka na, isang maliit na espasyo lang ang pakikinabangan mo. At yung maliit na espasyo, hindi mo pa yan madadala kung saan ka man mapupunta. Naintindihan mo? Hoy! At sino kang kutong lupa ka? Damputin nyo nga yan. Dadamputin siya ng mga tauhan ni Mr. Dan nang biglang humarang ang mga taong baryo. Lo, siya yung binatang sinasabi ko sa'yo. Alin? Yung nakabanggaan mo sa palengke? Oo, Lo. Hindi mo ko pwedeng dalhin, Mr. Dan. Hindi ikaw ang Diyos dito. Tanda mo yan. At ulitin ko, hindi ka pa man pinapanganak. Meron ng mga taong mas natira pa sa'yo dito. Maswerte ka, ekstranghero. Sige, tara na. Basta't ang aking babala, yon ay matutupad. Pakiramdam ng mga taong baryo para bang nagkaroon sila ng kakampi. Nang dahil doon, ipinatatawag ito ng leader ng Union na si Mang Luntok. Ang problema, hindi nila malaman kung taga saan yung lalaki. Ayon kasi sa kanila,
Paminsan-minsan daw nakikita nilang dumadaan doon ang ekstrangherong lalaki. Nakabanggaan pala ng apo mo yon sa palengke, ha Pedring? Oo nga eh. Delvin pala ang pangalan nun. Nakapagtataka. Hindi naman siya taga rito. Pero iba yung mga sagot niya kay Mr. Dan. Para bang napakataas ng utak ng taong yon. Nako, sinabi mo pa. O teka. Pei. Po? Bakit ka nakatulala dyan? Wala po, manluntok. Aba, alam mo, yung mga apo ko sa bahay, ganyan na ganyan din ang mga itsura. Kaya pala ganyan, ay ba'y nai-inlove na. Ang masama niyan, sa mga pangit na tambay pa. Ibahin mo ang apo ko, luntok. Ang apo ko, marunong mamili. Kaya nga, mahinhin na dalaga ang pagkakakilala ng marami dyan sa apo mo. Kaya Pedring, iingatan mo yung apo mo ha. Baka kung kanino lang pumatol yan, aba hindi. Kahit na hindi ko naman pangaralan yan, meron yan sariling utak at puso na magdidikta sa kanya. At alam ko naman ng apo ko, hindi basta papatol yan sa kung kani-kanino lang, di ba? Makalipas ang isang araw, naggala na naman si Mr. Dan sa buong baryo. Katulad ng dati sakay ito ng owner type jeep at nakatayo. Pero sa pagkakataon na yun, hindi na microphone o megaphone ang hawak niya. Bagkus, mahabang baril. Lalo, si Mr. Dan ba yun? Ang haba ng baril. Naku, magtago ka po. Magtago ka. Muli itong tumapat sa bahay nila. Sa tapat kasi ng bahay nila meron ding katapat na halos magkakasunod na bahay. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo na magsiksilayas na kayo sa lupain ko? Kung ganon, mukhang dapat ko na kayong sampulan. Ano yun? Manok o ibon? Humanda ka. Yumuko ka po. Baka tayo tamaan. Hindi manok. Hindi ibon. Ang binabaril ni Mr. Dan bagkos ang bawat pintuan ng mga bahay. Nakisabay na rin sa pagpapaputok ang mga kasama nito. Pagkatapos noon sabay-sabay silang nagtatawanan. Ganyan ako kabait. Mabait pa ako niyan. Pero kapag nasira ang bait ko, sa susunod, ulo niyo nang babarilin ko. Ayaw niyong makuha sa magandang pakiusapan? Gagamitan ko kayo ngayon ng dahas. Biglang natahimik sa labas at umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Mr. Dan, hanggang kailan mo ito gagawin sa mga tao rito? Napakasama mo palang tao. Ikaw na naman, ekstranghero? Sino ka ba? Ako si Delvin. Delvin? Kung nung nakaraan hindi ka namin nadampot dahil humaharang ang mga taong baryo, ngayon, pwede na siguro. Baka damputin nila hindayo. Pagsilip ng maglolo sa pintuan, nakita na lang nandun nga ang dayo. Pero kalahati lang sa katawan noon ang nakikita nila dahil ito'y nakalingid sa putol na puno. Nakita rin nila kung paano pagbabarilin ni Mr. Dan ang lalaking yun. Ano? Magtago ka na! Magtago ka! Uubusin ko sa iyong bala ko! Wika ni Mr. Dan habang binabaril ang lalaki at nagtatago ito sa putol na puno. Napalingay ito sa kubo ng maglolo, kaya ito doon tumakbo. Pinasundan naman ni Mr. Dan yun ng bala. Hanggang sa natigil na lang ito sa pagpapaputok
Dahil alam niyang tinatamaan ng bala ang ekstrangherong lalaki pero hindi man lang natutumba. Imposible. Paano nangyari yon? Boss, hindi yata tao yun, boss. Kaya nga, imposible yon. Tara na. Boss, hindi ba natin papasukin yung bahay? Sa susunod na lang. Marami pa namang araw. Pasensya na ho kayo. Kailangan ko maglingid. Ay, okay lang yon. Tama-tama, umalis naman na sila Mr. Dan. Ikaw yung lalaki na kabangga ko sa palengke. Ah? Oo, ikaw pala yun. Dito ka pala nakatira. Oo. Teka lang, iho. Imposibleng hindi ka man lang tinamaan ng bala ni Mr. Dan. Ilang putok ang pinakawalan niya sa iyo habang tumatakbo ka papalapit dito sa kubo. Sino ka ban talaga? Tao ka pa ba? Wala ho akong tama. Tignan niyo po yung likod ko. Ano? Aba, wala nga. Siniyasat ng maglolo ang likod ng binata, wala nga silang nakitang tama. Ibig ko sabihin nun, hindi ho tumama yung mga balang pinakawalan ni Mr. Dan. Oo nga, lo. Pero para talaga siyang tinamaan eh. Yun ang pagkakakita namin, binata. Wala ho talaga. Sino ba namang taong hindi tatablan ng bala? Di ba? Sa bagay. Baka ho talagang maswerte lang ako. Tama. Napakaswerte man tao. Sino yan? Ako ito. Si Lontok. Agad na pumasok si Mang Lontok. At sinabi niyang namamaril daw doon si Mr. Dan. Oo ho. Totoo po yun. Binaril nga ho ako eh. Pero hindi ako tinablan. Hindi ako tinamaan. Ano? Dito ba siya unang namaril? Lintik talaga yung tao na yon. Pedring, dapat na tayong gumawa ng paraan. Lumapit na tayo sa munisipyo. Ano ka ba? Hindi ba sa munisipyo nandun ang mga korte at mga sheriff? Baka hindi tayo pansinin doon lalo na't meron silang hawak na court order para palisin tayo rito. Oo nga. Pero hindi naman yata tamang pagbabarilin tayo rito. Kahit paano, bawal pa rin sa batas yun. Lalo na't kapag ka nakapatay siya ng tao. Baka nga yung mga baril na yon, hindi pa mga lisensyado. May punto si Mang Lontok. Kung gusto mo, Lontok, ikaw na lang. Ayoko nang lumabas ng bahay. Baka mamaya mayroon siyang mga tauhan na kaabang dyan mapeste pa tayo. Tama ka rin doon. Baka nga hindi tayo pakinggan ng munisipyo. Siguro, mas maganda kung pupunta tayo sa Kapitolyo. At dediretso na rin ako sa Provincial Commander. Ire-report kayang Mr. Dan na yan para silang bahalang humuli dyan. Ano ka ba? Lalapit ka sa mga polis? Bakit? Hindi nga ba? Saan tayo ibang lalapit? Lumapit ka kay gobernador. Huwag dyan sa mga polis na yan. Hawak ng mga matataas na tao yan kaya kung gusto mo, sa militar ka lumapit. Ang mga militar, hindi yan nahahawakan ng mga politiko. Sige, sa militar. Yun ding araw na yon, si Mang Lontok na leader ng Unyon lumapit sa mga militar. Kaya't kinagabihan, dumating ang isang batalyon na militar at nireid ang bahay ni Mr. Dan. Arestado ang mga kalalakihang dibaril. Ultimong si Mr. Dan ay pumapalag pa ng gabing yun. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Baka hindi niyo alam kung sinong padrino ko. Ikaw na tenyente ka. Baka hindi mo ko kilala. Kaya kitang sibakin sa pwesto mo. O kaya ipatapon sa Mindanao. Ganon? Hindi mo ako kilala. Wala akong pakialam kung sino ka. Itumba lang kita rito ngayon
Hindi na makakarating yan sa kung sino mang padrino mo. Kaya isa pang masamang pilantik ng dila mo. Babaonan kita ng bala dyan sa bungo mo. Natahimik si Mr. Dan nang sabihin yun ng isang matapang na tenyente. Binitbit sila ng mga militar bitbit ang kanilang mga hindi lisensyadong baril. Nang dahil doon, naging malaya ang kanilang baryo. Isa sa kinatuwa ng mga tao doon, yung isang matapang na lalaking hindi nila kilala. Pero alam nila ang pangalan. Ang pangalan daw nito ay Delvin. Pero simula din nang mangyaring lumaya na ang kanilang baryo, hindi na rin nagpakita ang ekstrangherong lalaki na siya namang ikinalungkot ng dalaga. Opey, ano ba't kanina ka papabalik-balik dyan? Nakakainis kasi, Lolo. Bakit? Hindi na nagpakita yung binata na yun. Sino, si Delvin? Oo. Kala ko pa naman makikilala ko na siya ng lubusan. Baka naman tapos na ang misyon niya rito. Misyon? Bakit? Sino ba siya? Ha? Ewan ko. Baka nga tapos na ang misyon niya rito kaya hindi na nagpakita yung gwapong binata. Kung kailang ready na ako. Ready saan? Ready na akong pakasalan siya. Aba, ibang level na yan, apo. Talaga? Dahil sa pagiging bad trip ni Pei, natuto itong magrebelde. Madalas na itong lumalabas ng gabi pero pumupunta lang naman sa tambayan. Pei. Oh! Ikaw na naman? Pei. Parang sama-sama ng loob mo araw-araw. Palagi kitang nakikita rito eh. Bakit ba? Ano bang problema mo? Malaya na nga baryo. Naresto na ng mga militar si Mr. Dan. Ano pa bang problema mo? Namumroblema ako kasi hindi ko na nakikita yung mapapangasawa ko. Sino? Si Delvin, yung matapang na gwapong lalaki. Yung palang ekstrangherong yon. Kapag di na bumalik, wala tayong magagawa doon. Nandito naman ako eh, di ba? Hoy, ayoko sa'yo. Teka. Parang nagbago ko na yata ah. Hindi na yata ikaw yung kilala naming pinamahinhin na dalaga. Bakit? Anong pakialam mo? Ano bang meron dun sa lalaki na yon na wala sa akin? Ha? Gusto mo malaman? Sige. Una sa lahat, gwapo. Matipuno. Mabait. Mukhang profesional. Maganda ang boses. Ikaw ano meron sa'yo? Tambay, pangit, garal-galang boses, walang pangarap sa buhay. Ganon? Sobra ka naman. Yun ang nakikita ko sa'yo eh. Para sabihin ko si Tony, yung mga ganong lalaki ang tipo ko. Kaya kung hindi ka magiging ganon, kahit wag na lang. Sige, makalis na nga. Di lang puso ko sinaasaktan mo eh. Para akong nilulubog dito sa kinatatayuan ko. Umalis ka na nga. Pagkatapos noon, nagpunta ang dalaga sa tabing ilog kung saan meron ding isang malaking puno. Gabi nung mga oras na yon at meron siyang bit-bit na makakain. Habang nagpo-food trip doon ang dalaga, nakatingin siya sa umaagos na ilog. Nagre-reflect doon ang sinag ng bilog na buwan. Hindi ko alam kung bakit ako tinamaan sa yung lalaki ka. Ano bang meron sa'yo? Wika pa ng dalaga habang kumakain ng sitsirya. Ang hindi nito namalayan, meron na palang tao sa likod niya at nagwika ng, "Bakit mo naman kasi ako hinahanap?" Delvin?
Ako nga ito. Oh, kamusta ka na, Pei? Ikaw nga. Mabilis siyang tumayo at niyakap-yakap ang binata. Yumakap din sa kanya ng pabalik ang binata at kulang na lang maghalikan silang dalawa. Saan ka ba nang galing? Isang linggo na akong malungkot eh. Doon. Saan? Sa bundok na yon? Hindi. Doon sa kabila ng bundok. Taga doon kasi ako eh. Uy, ibang probinsya na yon. Oo nga. Alam mo, sa pagbalik ko rito, talagang sinadya kitang hanapin. Nagtanong-tanong ako sa plaza. Nakakita ako ng isang binatang parang umiiyak yata eh. Nang itanong kita, sumagot naman. Kaya lang, pabalang yung sagot, tapos parang nagpupunas ng luha. Anong suot? Kulay itim. Si Tony yun? Tony? Oo, yung binasted kong lalaki. Ganon? Napakamalas naman pala niya. Kaya nga, hindi lang malas, tripling malas. Teka, bakit dito mo naisipan na tumambay? Dito kasi mahangin. Tsaka masarap ang simoy ng hangin dito. Hindi ka ba natatakot? Bilog ang buwan. Gabi pa. Okay lang yun. Dito naman ako lumaki. Sanay na ako rito. Tsaka, wala naman sigurong masasamang tao rito sa amin maliban kay Tony. Parang laki ng galit mo sa taong yun. Medyo. Sunod kasi na sunod. Ayoko yung ganong parang may asong sunod ng sunod sa akin. Ganon? Kung gusto mo, tara na. Doon sa bahay niyo. Sige, tsak na matutuwa ang Lolo Pedring. Pagdating sa bahay, inabutan niyang nagiinuman si Tandang Pedring at si Mang Lontok. Pare, kung yan ang problema ng apo mo, mahirap malunasan yan. Kasi ang mga kadalagahan, lalo na sa panahon natin ngayon kapag yan ang nagmahal, siguradong hindi na maghahanap yan ng iba. Ang pagtakahan na lang natin, Pedring, bakit anong meron sa lalaking yon kung bakit bigla na lang nakuha yung puso ng apo mo? Tagay na. Hindi ko nga alam pare, parang may siyagayuma yung taong yon. Baka naman nadala ng kagwapuhan. Tignan mo naman kasi yung itsura. Sino ba namang dalaga ang di maaakit sa kanya, hindi ba? Lo? Andyan na pala yung apo ko. Saan ka ba nang galing? Teka, ikaw yung... Magandang gabi ho. Pedring, hindi na pala problema yung kalungkutan ng apo mo. Nariyan na pala yung gwapong binata. Salamat ho sa papuri. Teka iho, parang lumaki yata yung boses mo. Napansin ko din yun, pero baka namamalat lang siya. Minamalat lang ho ako. Ano ka ba naman, parang Lontok? Pati ba naman ang boses napapansin mo? Halika, pasok ka rito, Delvin. Pinapasok nila si Delvin at hinandaan ng pagkain. Tumatanggi itong kumain dahil busog pa raw siya. Laking gulat din noon ni Pei dahil meron itong nilabas mula sa bag niya. Para sa'yo. Ano yan? Bulaklak. Wow! Ang gandang bulaklak nito. Aba, binata. Anong klaseng bulaklak ba yan? Ay sa tanda kong ito. Kaming dalawa ni paring Pedring parang ngayon pa lang kami nakakita ng ganyan. Kaya nga binata. Saan mo ba nakuha yan ha? Ito? Matatagpuan lang po ito sa likod ng bahay namin. Kung hindi niyo po na itatanong, pinitas ko po ito nang mawala na si Inang. Ito po kasi pananim ni Inang at kabilin-bilinan niya sa amin. Wag na wag naming pipitasin ng bulaklak ng pananim niya. Ngayong
mahigit 1 taon nang wala si Inang, naisipan ko itong pitasin para maibigay sa babaeng gusto kong mapangasawa. Siguro naman hindi magagalit si Inang kapag nalaman niyang yung bulaklak ng pananim niya ay pinitas ko at ibibigay ko doon sa babaeng akin napupusuan. Aba, mabilis kang binata ka. Mainam na raw huy mabilis para hindi maunahan. Ganon talaga yun, paring Pedring. O siya nga ho pala. Nabalitaan ko, dinampot na raw ng mga militar yung taong nangangamkam dito ng lupa. Salamat naman at dinampot siya ng matapang na tenyente. Ipinangako rin sa amin ng matapang na tenyente na hindi na sila babalik pa rito. Kasi hindi na rin daw makakalabas sa kulungan yung Mr. Dan na yun kasi napag-alaman nila na yung pala'y patong-patong ang kaso sa korte. Kung ganon, peki din yung pinakikita niyang papel at yung sheriff na kasama niya noon baka nga hindi totoong sheriff yun. Ayun na nga ang iniisip ng mga tao. Doon na malagi si Delvin sa loob ng magdamag. Pero hindi sila nagtabi sa isang kwarto. Kinabukasan, maagang nagising si Tandang Pedring at ganon din si Delvin. Nagkukwentuhan sila patungkol sa apo niyang si Pei. Alam mo kasi binata, yang apo ko marami nagkakagusto dyan. Ang tawag nga sa kanya ng mga tao rito mahinhin na dalaga. Kaya masasabi ko lang ngayong ikaw ang nagustuhan ng apo ko. Napakapalad mo. Kasi alam ko naman po yun. Pero ipapangako ko rin po sa inyo, Lolo Pedring, na kapag tuluyan na siyang napasakin, hindi po kayo magsisisi. Kasi hindi naman po sa pagyayabang, meron po ako maayos na buhay. Ibibigay ko po sa kanya lahat ng pangangailangan niya at ayokong magtrabaho siya. Ako ang lalaki. Ako magtatrabaho. Binata, ano bang trabaho mo? Ha? Ano? Ano? Bakit di mo masabi? Surveyor po ako. Surveyor? Ng ano? Ng lupa ho. Kami po yung nagsusukat. Parang engineer. Ganun ba? Oho, semi-engineer. Medyo nahalata ni Tandang Pedring na parabang hindi nagsasabi ng katotohanan ang binata. Nang dahil doon nagtanong-tanong pa ito patungkol sa kanya. Oy, bakit naman di ka pa nag-aasawa? Ilan taong ka na ba? 30 ho. 30? Yung apo ko, alam mo kailan taon na? Mukhang mas bata ho sa akin pero hindi naman po siguro hadlang yung edad, hindi ba? Sa bagay, nasaan naman ang mga magulang mo? Wala na ho. Yung inang ko ho ang wala na, pero yung aking mga magulang ngayon nandun pa sa bahay. Magkakasama ho kami sa bahay. Yung bahay po namin medyo may kalakihan, medyo may kalumaan pero ayaw po kasing iparenovate ni Ine. Kasi mawawala raw yung dating-datingan ng mga panahon ng 60s, 70s, mga ganyan. Ganun ba? Sige. Apo, kanina ka pa ba nakasilip dyan? Opo, Lo. Nakikinig nga ako eh. Buti naman at gising ka na. Lolo Pedring, kung inyo pong mamarapatin isasama ko sana si Pei ngayon doon sa bahay namin nang makilala naman niya mga magulang ko. Alanganin sumagot si Matandang Pedring. Parang oo, parang hindi. Hanggang sa yung dalaga na ang nagdesisyon at sinabi nitong sasama siya. Gumayak na si Pei nung oras na yon at sumama nga sa binata. Lo, aalis na po kami. Sige, uwi kayo mamayang hapon ha. Nako, hindi ko ho may ipapangako kasi taga-kabilang probinsya pa po ako. Pero sisikapin ko po. Sige. Ang plano noon ni Tandang Pedring susundan niya ng palihim ang apo niya.
kasi medyo duda siya sa lalaki. Baka raw kasi meron na itong pamilya. Habang naglalakad sila sa loob ng baryo, magkahawak kamay pa yung dalawa. Yung mga tambay, patingin-tingin na lang sa kanila. Hanggang si Tony hindi na nakatiis at hinarang sila. Sandali! Oh, teka, ikaw yung napagtanungan ko ah. Yung iyakin na binata. Ah! Saan kayo pupunta? Tony, ano ba? Amoy alak ka. Oh, naglalasing ako, Pay. Kasi, hindi ko matanggap niya sa ekstrang herong lalaki na yan. Diyan ka pa nagkagusto. Hindi mo na ako inintindi. Pay, hindi ko makakalimutan yung mga sinabi mo kahapon. Kaya ito ako ngayon. Nagpapakamatay sa alak. Brad, hindi ko naman siguro kasalanan kung mas gwapo ako sa'yo. Siguro nung ipinanganak ka, mali ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Di ba? Shut up! Anong mali ang pagmamalaki? Pagpapalaki? Ganon din yon. Wag na wag mong lalaitin ang magulang ko, ha? Ha? Oo, wag mo naman akong duruin. Umalis na kayo. Pero, bumalik ka pa ya. At ikaw lalaki ka. Binibigyan kita ng warning. Ayoko nang makikita ka pa rito sa susunod. Kahit naririnig ng maraming tao ngayon, papatayin kita. Papatayin kita kapag nakita kitang muli. Ay naku, halika na nga. Naglakad na yung dalawa. Maya-maya pa si Tandang Pedring ay sumusunod. Iba na ang kasuotan ng matanda. Hindi ito literal na sinusuot ng mga matatandang lalaki sa panahon na yun. Oy! Tata Pedring! Where are you going? Iba ang pormahan natin ngayon na para tayong binatang hagod na hagod ang buhok. Wag mo na akong abalahin pa ha. Kechi, susundan ko yapo ko. Aba, kasama ka pala noon? Abay, oo naman. Kung maiwanan ako ng bash. Diyan ka na nga. Napakahusay ng pagpapalusot ng matandang Pedring. Walang kaide-ideya ang marami. Nasusundan pala nito yung apo. Kung ano yung sinakyan nila, yun din ang sinakyan ng matandang Pedring. Hindi nga lang siya nahalata dahil nga kakaiba ang kasuotan. Naka-shades din at yung buhok nito hagod na hagod. Gamit ang pamada. Makalipas ang 6 na oras, doon pa lang sila nakarating sa probinsya ng lalaki. Naayon kay Tandang Pedring, ngayon pa lang siya nakarating doon. Sumakay ng tricycle yung dalawa at pinasundan din niya ito sa isa pang tricycle na sinakyan niya. Hanggang sa napansin ng matanda, pumapasok na sila sa kaloob-looban ng makipot na gubat, tapos ang daanan ay bako-bako. Huminto sila sa tapat ng isang malaking puno, kaya't ang sinasakyan na tricycle ng matanda huminto sa gawi doon. Pag-alis ng tricycle, laking gulat ng matanda dahil yung tricycle na sinasakyan ng apo niya at ni Delvin ay bigla pang umabante. Dahilan kung bakit siya naiwan. Ay nako, ano bang klaseng lintik na lugar ito? Ang puno-puno, baka may aswang pa rito. Wika ng matanda. Nang marating niya yung hinintuan ng mga yun, nakita niyang merong bakas ng basa sa puno. Umihi lang pala yung driver. Ngayon ang problema, paano niya susundan ang apo niya? Sa kabilang banda, narating na nila yung bahay. Nandito na tayo. Ah, yan yung bahay niyo, ang ganda. Sabi mo hindi pa na-renovate. Ang ganda ng kulay. Ha? Oo nga no. Siguro, nung mga ilang linggong di ako umuwi, pinarenovate na ni ina at saka ni ama. Ilang linggo? Bakit saan ka ba nagpupunta? Hindi ba nga surveyor ako ng lupa? Ah, oo nga. Yung bayad niyo po. Heto na ho.
Halika na. Sige. Titignan ko lang yung paligid. Nauna si Delvin na pumasok sa loob ng gate. Habang si Pei ay patingin-tingin sa paligid. Napansin nito yung tricycle driver hindi pa umaalis. O Manong, bakit po hindi pa kayo umalis? Ma'am, sigurado bang magpapaiwan kayo rito sa baryong to? Delikado ho rito Walang kabahayan. Anong wala? Ang dami-dami. Kayo hong bahala. Alis na ho ako. Nagtataka si Pei sa sinabi ng tricycle driver. Paanong walang kabahayan? Meron namang kabahayan sa gawi doon, pero nag-iisang malaking bahay yung kila Delvin. Habang bumabiyahe yung tricycle papalayo sa lugar, nasa lubong nito ang matandang Pedring. Pinara niya yung tricycle at tinanong kung saan binaba yung sakay niya. Ayon sa tricycle driver, ibinaba niya raw ito sa tapat ng isang dalawang magkatabing puno na mataba. Agad namang pumunta roon ang matanda. Pagdating niya, wala na roon ang apo niya at wala siyang nakita ni maski isang bahay. Nako! Nasaan ka na ba, Pei? Anak ng tinapao. Kahit malakas ang pagsisisigaw ng matandang Pedring, hindi pa rin niya mahanap ang apo niya. Sa kabilang banda naman, ang apo niyang si Pei ay nag-e-enjoy na nang ipakilala ito ni Delvin sa kanyang mga magulang. Kung ganon, siya na pala ang mapapangasawa mo, anak. Magaling ka talagang pumili. Tignan mo, napakagandang dilag. Ganyan na ganyan ang mga tipo ko. Napangiti na lang ang dalaga nang sabihin yun ng tatay ni Delvin. Iha, ano bang mga paborito mong pagkain? Di naman po ako maarte sa pagkain, pero ang pinaka-paborito ko po talaga yung pinakbit. Yung may kasamang bagoong, may sibuyas, tapos meron pong piniritong isda o kaya naman inihaw. Kung ganon, yun ang lulutuin namin ngayon para sa'yo. Talaga, Delvin? Sa ngayon, magpahinga ka muna. Sige. Ipinasok sa nito sa kwarto at doon ay mabilis siyang nakatulog sa araw na yun. Sa kabilang banda, yung lolo nitong si Pedring ay humihingi na ng tulong. Nako mga kababaryo! Ang apo kong si Pei! Hindi ko na makita! Ano ba yan, Tata Pedring? Sabi mo kasama ka nila. Ngayon di mo siya makita, anong nangyari? Tata Pedring, niloloko mo ba kami ha? Sinasabi mo bang hindi ko na makikita yung mapapangasawa ko ha? Ronnie, isa ka sa tumulong sa paghahanap ng apo ko. Ipinapangako ko sa'yo na kapag nahanap natin siya, baka maging kayo na. Sige, payag ako dyan. Ayon sa paglalahad ni Tata Pedring sa mga taong baryo, doon nga raw sa dalawang magkatabing punong mataba ibinaba ang apo niya, na ayon na rin yon sa tricycle driver. Base pa raw sa sinabi ng tricycle driver, ayon sa pagkakakita ng dalaga sa lugar, may mga kabahayan at bukod tanging malaki ang bahay ng binata. Nang madinig yun, nang kumpare nitong si Mang Lontok, nagdududa na siya na hindi kaya't engkanto ang ekstrangherong lalaki. Nako pare, baka naman engkanto yun. Ano? Pare naman, naniniwala ka ba sa mga engkanto na yan? Pare, ikaw hindi. Ako, oo. Pare, kung saan ibinaba yung apo mo, doon tayo pupunta. Lulusob tayo doon. Kung kinakailangan sunugin natin ang kagubatan na yan, gawin natin. Oo, sige. Sasama ako. Susunugin ko yung lugar na yan. Kaya lang ang problema natin, baka madami si Pei.
Siguro, mas makabubuti kung bago natin sunugin ang lugar na yon, siyasatin natin ang buong lugar. Pag nakasiguro tayong wala doon si Pei, tsaka natin sunugin, di ba? Tama. May tama ka, Tony. Lasing ka na. Kahit ako'y lasing, matino naman ako. Wala ring sapat na pera si Tandang Pedring upang isama ang maraming tao sa lugar na yon. Pero yung mga nagmamalasakit sa dalaga nagkusang mag-ambag sa pangbiyahe ng bus. 10 mga lalaki ang pumunta sa lugar kung saan nawala ang dalaga. Lahat sila noon armado ng kung ano-anong kutsilyo. Yung iba pa nga, ayon sa mga ito galing pa raw sa Batangas ang gamit nilang mga bolo. At yung isa merong hawak na mahabang samurai. Mga kasama, ito na raw yung lugar na yon. Ganito, siyasatin natin ang buong lugar na ito, ano? Maghati tayo sa 3 grupo. Kasama ni Tony ang 2 matandang si Pedring at si Lontok. Habang naglalakad yung 3, nararamdaman nilang parabang may mali sa paligid. Bukod kasi sa may naririnig silang kakaibang ugong sa taas. Parabang napakabigat ng hangin sa loob ng kagubatan. Ano ba namang klaseng lugar ito? Aba, parang may hindi tama. Talaga? Ako nga ho para akong babagsak Ang bigat ng hangin dito tsaka parang ang hirap huminga. Pinasabay ang pananghunin na yun. Ano kaya yon? Hindi kaya yon ibong Adarna? Anong ibong Adarna sinasabi mo, paring Lontok? Hindi totoo yon. Ano ka ba, pare? Nandito na tayo sa kakaibang pangyayari. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Kaya nga naman, Tata Pedring. Maniwala ka kasi kay Tata Lontok. Mas maraming karanasan sa iyo yan. Ayaw talaga tayong lubayan ng tunog na yon. Para bang sinusundan tayo kahit saan tayo nagpupunta. Wala ka bang dalang pangbaril dyan, ha, paring Pedring? O ikaw kaya, Tony? Ako, dala ko yung pambaril ko ng ibon. Ikaw ba, Tony? Ako ho. Meron akong dalang paltik na baril. Kanina ko pa to gustong gamitin ang problema. Hindi ko makita kung saan nagmumula yung tunog. Baka mamaya kung ano pa mabaril ko Akin na nga yan, Tony. At ako nang babaril. Teka, 6 lang yung bala na ito Wag mong sayangin. Hindi, akin na yan. Ayan, wala na. Sinayang muli bala, Mang Lontok. Sinayang? Nawala na nga yung tunog. Tara, diretso na tayo. Mahanap din natin yung apo mong si Pei. Naku, siya na nga. Sana talaga. At magpapakasal na kami pagkatapos nito. Halos 1 oras sila sa loob ng kagubatan. Nang maisipan nilang magpahinga muna, kapansin-pansin din kasi sa kanilang pagpapahingahan. Mukhang dati nang pinagtatambayan dahil malinis ang ilalim. Nagpapaypay pa si Tandang Lontok gamit ang kanyang sombrerong malapad. Habang inaalala nito yung pagpapaputok niya ng baril kanina. Alam mo, parang Pedring, na-miss ko yung ganon. Yung alin ba? Yung pagpapaputok. Kasi huli ako nakapagpaputok ng baril, siguro kay dad ko yan, si Tony. Bakit ka naman nagpapaputok noon? Aba, sa lawak ng aking karanasan. Ano? Sa lawak ng aking karanasan. Minsan akong nakasalamuhan ng gabunan. Ano yung gabunan na yun? Ano yun? Anong klaseng salita yun? Bisaya, Ilocano, Kapampangan? Ano ba? Hoy, ang gabunan. Uri ng aswang yon. Mataas na uri ng aswang. Sa palagay ko nga kung hindi engkanto, baka gabunan ang kumuha sa apo mo. Parang Pedring. Aba pare. Huwag mo kong mabiro-biro ng ganyan. Pare, hindi biro yon. Yun lang naman ay base sa aking nararamdaman. Tsaka alam nyo ba,
Nararamdaman ko. Malapit na nating makita ang apo mo. Bakit ho, Mang Luntok? Albularyo ka ba? Hindi. Ano ka? Wala. Basta, nararamdaman ko lang. Teka sandali. Paring Pedring. Tony. Tao ba yung mga yon? Ha? Ewan. Hindi ko sigurado parang Luntok kung tao ba yung mga yon. Siyasatin mo ngang maigi, Tony. Ikaw pa naman itong malinaw ang mata. Sige. Hoy! Mga tao ba kayo? Abalintek, bakit mo sinigawan? Hindi ko nga rin alam kung tao yung mga yun eh. Matapos itong sigawan ni Tony, naggalawan ng mga yun. Mga tao nga sila, Tony. Pedring. Tao nga. Tara magtanong tayo. Nang malapit na sila sa mga taong yun, napahinto sila dahil kakaiba ang itsura ng mga ito. Lahat sila nagkukuble sa malilim na bahagi. Lahat sila merong mapupulang mata. Bukod pa ron, meron din silang mga balahibo sa muka. Hindi ito yung normal na mga balbas ng tao. Kasi hanggang noo at palibot sa mata, meron silang mga balahibo. Nako, paring Pedring. Tony, atras, hindi tao mga yan. Teka. Kung di tao yung mga yan, sino sila? Hoy! Sino ba kayo ha? Atras, baka mapano tayo rito. Hindi. Akong bahala. Lumapit pa roon si Tony. At nang tuluyan niyang makilalang hindi nga tao mga yun, doon pa lang siya nagtatakbo. Nauna pa siya sa dalawang matanda at iniwan niya mga yun. Ang tagal naman nila. Mula sa pwesto ni Tony, nadidinig niyang sumisigaw ang dalawang matanda hanggang sa umalingaw ang sunod-sunod na putok. Yung baril ko, na kay Mang Luntok pala. Inubos na nito yung bala. Maya-maya pa dumarating na ang dalawang matanda at nakatikim ng suntok kay Mang Luntok, ang binatang si Tony. Walang hiya ka. Bakit mo kami iniwan? Hindi tao mga yun eh. Yun na nga ang sinasabi ni paring Luntok. Pinilit mo pa kasi. Tara, umalis na tayo. Mahirap nang abutin tayo ng dilim dito. Teka, Mang Luntok, yung mga kasama natin, paano? Sa palagay ko, sumuko na rin sa paghahanap ang mga yon. Inabot sila ng hanggang 4:00 ng hapon. Hindi pa rin sila makalabas sa kagubatan. Sigaw sila ng sigaw kung nasaan na mga kasama nila, pero maski isa walang sumasagot. Malapit nang dumilim. Ano ba itong napasukan natin, Pedring? Bakit, Luntok? Nagsisisi ka na ba? Hindi naman. Kaya lang, malapit nang dumilim kung nung araw na araw, may nagpakitang mga aswang, di lalo na kaya ngayon. Mas mabuti pa wag na kayo magsisihan na dalawang matanda. Nandito na tayo. Kailangan nating pagtulungan to. Tama si Tony. Nagpatuloy sila sa paglalakad, sa pag-aakalang makakalabas na sila sa lugar na yun. Hindi talaga nila matagpuan yung dinaanan nila hanggang sa inabot na sila ng pagsikat ng bilog na buwan. Pagod na ako, magpahinga muna tayo. Tama. Wala silang ibang naririnig nung oras na yon kung hindi yung mga ingay ng ibon. Hindi ko to gusto. Ang bigat-bigat ng hangin sa loob ng gubat. Ang dami-dami pang lamok. Humanda tayo sa susunod na mangyayari. Nagsisisi na ako. Ano? Saan ka nagsisisi? Hindi na dapat ako sumama rito. Dapat pala,
Kinalimutan ko na lang ang pagmamahal ko kay Pei. Lintik na lugar to. Habang nagpapahinga sila, nakadinig sila ng ingay ng mga tao sa hindi kalayuan. Nang silipin nila ang gawin na yun, yung mga tao may bitbit na mga sulo. Hindi kaya mga kasama natin yon? Ewan. Teka, lalapitan ko. Ayang ka na naman, Tony. Pahamak ka. Huwag kang lumapit sa mga yon. Baka mamaya kung sino ang mga yan. Hindi. Sigurado ako. Tao na mga ito. Agad na lumapit doon si Tony nang walang alinlangan. Paglapit niya, agad siyang hinampas ng sulo ng isa. Bulagta si Tony sa tabi. Sabi ko sa inyo mga kasama, malapit na sila rito. Bitbitin ang katawan niyan. Wika nung lalaking humampas kay Tony. Binitbit nito si Tony at mabilis silang lumayo. Pare, sino man ngayon? Pare, aswang ang mga ito. Kailangan na nating makalayo. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga militar. Ang problema, hindi nga sila makalabas sa lugar na yun. Kaya't wala silang pagpipilian kung hindi sundan kung saan nagpunta yung mga lalaking may sulo. Bahala na pare. Kung saan tayo makakarating. Matanda na rin naman tayo eh. Kung sakaling mamamatay tayo rito, tanggapin na lang natin. Hindi pare. Hindi ganon. Meron pa akong pangarap na maikasyalang apo ko. Gusto ko pang masaksiyan yun. Gusto ko pa rin magkaroon pa ako ng isa pang apo. Ay, bahala ka. Sinundan nga nila kung saan nagpunta yung mga lalaking may sulo. At hindi kayo maniniwala sa inyong makikita. Pare, ang laki namang bahay niyan. Bahay ba talaga yan? Pare, nakikita mo ba yung nakikita ko? Napakaliwanag ng loob ng bahay. Parang ginto ata ang mga gamit doon. Mula sa kanilang pinagtataguan, may isang lalaking lumabas. Tapos ang katawan ni Tony ibinagsak sa harapan ng lalaking yun. Dinig na dinig din ng dalawang matanda ang sinasabi ng lalaki. Wala na ba kayong ibang nakita bukod dito? Siguraduhin niyong walang nakasunod sa inyo. Wala na po. Wala na. Pagtingin nila sa ikalawang palapag ng bahay na merong balkoni, nakita ng matandang Pedring ang apo niyang si Pei. Nakasilip ito roon, nakasuot ng purong puti. Si Pei yun. Yung apo mo, Pedring. Oo. Tignan mo ang itsura niya. Masayang masaya siya. Para bang tanggap niya na ang kapalaran niya. Siguro, mas makabubuti kung lilisanin na natin to. Hayaan na natin ang apo mo. Hindi. Hindi paring lontok. Nakangiti man ng apo ko, pero kilala ko siya. Sa likod ng mga ngiti niya, meron niyang itinatagong lungkot at takot. Ha? Sigurado ka pare? Oo pare. Kung ganon, alam na natin kung saan nagtatago mga yon. Humingi tayo ng tulong sa mga militar. Sige pare. Totally, nasa maayos na kalagayan naman pala ang apo ko. Sa gabing yon, nakalabas na sila sa magubat na bahagi at natunton na nila yung daanan ng tricycle. Nang makarating sila sa bandang sementado, napansin nilang may mga lalaking nakahiga sa gilid. Halatang nagpapahinga mga yon kasi nag-uusap-usap sila. Nabosesan ng dalawang matanda kung sino mga ito. Yun yung mga kasamahan nilang pumasok sa kagubatan. Oh, mga kasama, ay nandito pala kayo. Tara na, uuwi na tayo. Hihingi tayo ng tulong sa mga militar. Ngayon alam na namin kung saan dinala ang apo ko. Sumama naman ang mga lalaki at pagdating nila doon sa kanilang baryo,
gulat na gulat sila sa kanilang nakita dahil naroroon si Delvin. Hoy binata, paano ka napunta rito? Hindi ba nandun ka sa gubat? Teka lang sandali. Huwag niyo naman akong kwelyuhan. Teka, ikaw yung may-ari ng malaking bahay sa gubat. Ano bang sinasabi niyo? Tsaka, nagbago yung tinig mo. Ay, saan mo dinala ang dalaga? Ano ka ba pare? Nakita na nga natin di ba? Ang tanungin mo, anong ginawa niya sa apo ko? Teka mga tatang. Ano bang sinasabi ninyo? Wala akong alam dyan. Kababalik ko nga lang dito eh. Tsaka isa pa, hindi Delvin ang pangalan ko. Patawarin niyo ako kung yun ang pagpapakilala ko sa inyo pero hindi talaga ako si Delvin. Malimit lang akong dumaan dito kasi pumupunta ako sa mga kapanalig ko. Teka, kung ganon, sino yung impostor na yon? Sino ka ba binata ha? Ako ho si Nolesto. Nolesto, ikaw yung matapang na binatang humaharap kay Mr. Dan. Oo, tama ho kayo. Kakamustahin ko na nga ho kung nasa na yung tao na yun. Baka patay na, baka pinatay na siya ng mga militar. Iho, kaya pala parang nagbago ang tingin ko ron sa binatang nagsama kay Pei. Parang impostor yon. Ikaw pala ang tunay. Oho, ano ho bang ibig niyong sabihin na Ang apo ko ay tinangay ng impostor na yon. At nakita namin meron siyang napakalaking bahay sa loob ng kagubatan na tadtad ng ginto ang loob. Tapos marami siyang mga tauhan. At higit pa ron, yung kasama naming si Tone. Binitbit ng mga tauhan nung nanggagaya sa'yo. Ay, patay na yata. Bakit kayo umalis doon? Para humingi ng tulong sa mga militar. Halika na pare, humingi tayo ng tulong. Sige pare. Pinigil sila ni Kanole at sinabing, Wag na kayong humingi ng tulong sa mga militar. Bakit? At ano namang magagawa natin? Kung ikaw nga nagawa kang kopyahin ng muka, di ibig sabihin makapangyarihan ng taong yan. Kung hindi siya aswang, isa siyang gabunan at hindi basta gabunan. Kaya wag na kayong humingi pa ng tulong sa mga militar dahil ipapahamak nyo lang sila. Pero sa dami ng bilang nila, anong magagawa natin? Tsaka, lalo ka na. Tutulungan mo ba kami? Oo naman. Tinulungan ko kayo sa problema kay Mr. Dan. Dito ba sa bagay na to hindi ko kayo tutulungan? Tutulungan ko kayo. Ano naman ang kaya mong gawin? Mukha kang ang binatang may kaya sa buhay. Pasensya na ho, ano? Pero baka ho hindi kayo maniwala, hindi po ako kasing edad ng mga binata ritong inaakala nyo. At hindi rin po ako anak mayaman. Isa po akong albularyo na pagala-gala sa buong Pilipinas. Nagtinginan sila nung oras na yon. Hindi sila naniniwala sa sinasabi ng lalaking nagpakilalang Nolesto. Hindi. Hindi mo na kami malilinlang pa. Halika na pare. Wag na nga ho. Wag na. Kayang-kaya natin to. Sige. Wag na kung wag na. Kung talagang albularyo ka, ano ang kaya mong gawin? Pakitahan mo nga kami ng himala. O ano? Wala ka palang kayang gawin eh. Ang yabang-yabang mong pumigil sa amin para humingi ng tulong, wala ka naman pala kayang gawin. Sandali. Kailangan ba talaga? Kailangan yun para maniwala kami sa'yo. Sige, tara na. Labo mo palang kausap eh. Ang sabi namin magpakita ka ng himala. Para... Hindi. Ano yan? Pare, ano yung nasa likod ng binata? Pare, ewan ko. Maliwanag na babae. O ano, sapat na ba yun?
Tara na. Baka inaantay na tayo ng apo mo. Gusto pang mag-volunteer ng ibang mga taong baryo pero hindi sila pinayagan. Mas madami may bulelyaso at meron ding mamamatay. 3 lang silang nagtungo doon. Nang marating nila yon, kinabukasan na ng hapon. Kung san pa kayo nasuot, ito ang daan oh. Saan? Doon pa yun sa gawidon. Itong 2 magkatabing puno na to, ito ang pinakamalapit na lagusan. May ibinulong si Canole sa kanyang palad. Tapos para ba itong merong binato sa hangin? Maniwala kayo o hindi, yung pagitan ng 2 malaking puno ay nagbago. Kung kanina masukal na bahagi yon, ngayon nagmukha yun isang mataas na pader. Paano nangyari yung pare? Hindi ko alam. Ay, anong klaseng kapangyarihan ba yan? Yan po yung tinatawag na sabulag ng mga aswang. Marahil hindi yan makikita ng mga normal na mata. Lalo na't kung wala kayong kasamang albularyo na may sapat na kakayanan. Oh, kung hindi ako nagkakamali sa likod ng mataas na pader na yan, nariyan yung sinasabi niyong malaking bahay. Tama, sigurado ako dyan. Pero, huwag kayong magpapabulag sa nakikita nyo. Halika kayo. Teka, wala namang pinto sa pader na yan. Wala nga pero halika sumama ka sa akin. Sige. Ikaw din pare. Pare. Hawak-hawak ni Canole ang kamay ng mga yon nang banggain nila ang pader. Natadtad ng lumot. Maniwala kayo o hindi, tumagos sila doon. Tapos, nang muling lingunin ng 2 matanda yung pader, wala na ito doon. Ha? Wala na pader? Pare, totoo ba itong nangyayari? Ang totoo niyan, walang pader. Lahat ng dinaanan natin, masukal na bahagi. Dala lang yan ng matinding sabulag ng gabunan na may lahing engkanto para mangligaw at mangninlang ng mga taong napapadpad dito. Ay, hindi na ako makapaniwala sa tanda kong ito. Ngayon pa lang ako nakadanas ng ganito. At ito ang tandaan yung 2. Walang malaking bahay. Yung tinutungtungan ng apo mo, tiyak na isang mataas na puno lang yun. At doon sila nakatira. Sige. Tara na paring Pedring. Pagod ka na ba? Pare, pagod na ang katawan ko pero hindi ako susuko. Naglakad pa sila ng naglakad hanggang sa matuntun nila yung napakadaming tumpok-tumpok na pinagsigan ng mga dahon. Madami ding mga abo doon. Tapos may mga nakatanim na saging sa paligid noon. Teka, wala namang saging dito. Bakit biglang nagkaroon? Ayun na yung puno oh. Yan na nga. Teka, anong meron sa puno na yan? Baka pare, yan ay tinutukoy ni Nolesto. Na ano na nga yun? Na bahay. Na kunwaring bahay. Hinaan nyo lang ang boses nyo, baka marinig nila tayo. At isa lang ang totoo. Narinig na nga nila tayo at naramdaman tayo. Hindi ko to napaghandaan. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita nilang isang kumpol na lalaki ang papasugod sa kanila. Tatakbo sana yung 2 matanda kung saan maraming saging nang biglang makita nilang naging taong patay ang mga yun na mga nakatali. Hindi. Naging tao yung mga saging. Wala nang oras para tumakbo. Magsigsihanda na kayo. Inutusan ni Canole si Tandang Pedring na lumiwan ng daan. Binigyan siya ng isang punyal na humahaba, habang si Mang Luntok binigyan naman ng medalyon. Tandang Pedring, iligtas mo ang apo mo. Nandirito yun ng gagaya. Ayun siya sa harapan. Ako ang haharap sa kanya. Sige.
Sinalubong ni Mang Lontok at ni Kanole ang sumusugod na isang tumpok na kalalakihan. Napakalakas naman ang katawan ni Mang Lontok nung oras na yon. Kahit sabihing matanda na siya, hindi niya inurungan ng mga ito. Pag dinadampa siya ng mga lalaki, hindi siya nagpapatinag, habang si Kanole iniiwasan ng mga yon. At yung nagpapanggap na gumagaya sa kanya na isang gabunan, hinarap siya nito. Napakahusay mong tao! Hindi ko akalain na sa dinami-rami kong ipinakalat na sa bulag, makakayanan mo pala itong sawatain at ipakita sa normal na mata ng mga tao ang katotohanan. At may gana ka pa talagang kopyahin yung mukha ko para lang mapasayo yung dalaga? Wala ka na bang ibang makopya na mukha? Masyado ka kasing magandang lalaki para sa akin at yan ang ginamit ko para maakit ko siya at para sabihin ko sa iyo, buntis na siya. Nataniman ko na siya ng punla. Ano naman? Isa akong albularyo. At hindi basta albularyo. Huwag ka mag-alala. Tatanggalin ko yung pinunla mo sa kanya. Ano pa inaantay mo? Sugod! Wala ka naman pala kayang gawin eh. Napikon kay Kanole si Delvin. Mabilis tong nagpalit ng anyo at agad siyang sinalakay. Lumilihis lang siya sa pangatake nun. Paglingon ni Kanole sa kaliwa, bagsak na ang 7 mga lalaki. At lahat ng mga yon pinabagsak ni Mang Lontok. Sabi ko na nga ba, merong itinatagong lakas ang sarili ko. Ito ang pangarap ko noon pa, magkaroon ng malakas na gamit para madiskubre ko kung sino ba talaga ako. Wala man ako nito noon pero nararamdaman ko ng merong kakaiba sa katawan ko. Wika ng matapang na matandang Lontok. Nang dahil sa pinakikita nitong tapang nagsigsi atrasan ng iba pa. At yung katunggali ni Kanole, wala pa ring tigil sa pagsalakay sa kanya. Ano? Hanggang dyan ka lang pala eh. Ako nang bahala dyan, Nulesto. Papatayin ko yan. Sige, kayang-kaya mo yan. Basta't, huwag mong bibitawan ang Antigo de San Benito mo. Ay, halika. Ako subukan mo. Minsan itong sumugod kay matandang Lontok. Dinamba siya nito kaya siya tumilapon sa mga taong naging saging. Walang hiya ka. Sa muling pagsugod nun, sinuntok niya ito sa muka. Bumulagta si Delvin at nang maisipan ng matandang Lontok na isabit sa dibdib niya yung Antigo de San Benitong ibinigay ni Kanole, nagtagumpay siya. Dahilan kung bakit parang nabaliw ang gabunan na si Delvin. Nagkikisay ito, nagsisigaw hanggang sa tuluyan siyang naging abo. At ang natira na lang, yung Antigo de San Benito niyang nasa lupa. Salamat sa iyo. Oh, tapos na? Ay, iba palang kayang gawin nito eh. Halika, pumasok tayo. Saan? Doon sa gilid. Tsak merong butas doon. Tsak na nandun si Tata Pedring. Sige. Pumasok nga sila sa loob. Nakita nila si Tata Pedring na niyayakap ang apo niyang si Pei dahil wala itong malay. Paring Pedring, anong ginagawa mo? Kunin mo ng apo mo. Paring Lontok, walang malay ang apo ko. Yung tiyan niya, may gumagalaw sa tiyan niya. Ako nang bibitbit sa kanya. Doon na natin siya gamutin sa inyo. Tapos na ang problema rito. Naidala nila si Pei sa bahay ng matandang Pedring. At pagdating doon, kita nga nila yung tiyan ng dalagay para bang may nanggagapang. Nung mga oras na ito, wala pa rin siyang malay. Nalulungkot pa rin ako, pare. Kasi hindi natin na-recover ang katawan ni Tone. Kaya nga, inikot-ikot ko naman sana ang lahat. Pero sadyang wala.
Kung ganun, baka talagang wala na si Tony. Kawawang binata. Nagmamahal lang naman siya ng lubos kay Pay. Sinimulan ni Canole na painumin ang natutulog na katawan ni Pay. Sinubukan niya yon tanggalin pero sadyang malakas na ang kapit nito. Hindi maalis. Ano ba kasing ginagawa mo? Pinasusuka mo ba? Oo, pero huwag ka mag-alala. Kung hindi niya maisuka, ikaw nang bahala. Apo mo naman yan eh. Anong ibig mong sabihin? Akala ko tutulungan mo ko. Hindi mo ko naintindihan. O ito, ipalulun mo to sa kanya. Ano yan? Yan ba yung kanina? Hindi. Ito nakalagay ngayon sa loob ng bote na merong langis at meron dyan maliit na mutyang kulay puti. Ipalunok mo yan sa kanya pero pumunta kayo ng CR. Total apo mo naman yan. Nakakita mo na siguro yung ari-arian niya. Hubaran mo para mailabas lahat ng nasa loob niya. Sigurado ka ba rito? Oo, ayokong tumingin. Ginawa nga yon ng matandang Pedring sa loob ng CR. Maya-maya pa narinig nila ang malakas na sigaw ng babae. Senyales na mukhang nililisan na ng punla ang katawan at sinapupunan ng dalaga. Makalipas pa ang ilang minuto, lumabas na ang maglolo sa CR. Lo? Apo, okay ka na apo? Walang hiya siya. Ayun siya, Lolo. Kumalma ka lang. Yan ang tunay. Hindi siya si Delvin. Ginaya lang ni Delvin ang mukha ng binatang yan. Hindi, siya talaga yan. Kumalma ka. Patay na si Delvin. Ang gabunang bumuntis sa'yo. Patay na siya. At ako ang pumatay sa kanya. Sinasabi ko na nga ba pare, merong espesyal sa akin na matagal ko nang hindi nadidiskubre pero nararamdaman ko at sa tulong ng ibinigay sa akin ng taong to, lumabas na ang aking kakayanan. Oo na pare, ikaw na malakas. Nalungkot pa rin sila dahil nga hindi nila na-recover ang katawan ni Tony. Isang araw pa lumipas, naghanda sila ng makakain upang magbigay saya sa pagkuha nila sa dalaga. Maraming nakikikain nung araw na yun, pero natigil ang lahat nang biglang may pumasok na isang binatang duguan. Teka, sino yan? Ha? Tony? Ha? Tane? Ikaw ba Teka, huwag tayo magtiwala. Baka mamaya Hindi siya kalaban. Ramdam ko hindi siya aswang. Sigurado ka ron, Lesto? Oo. Bakit niyo ako iniwan? Akala ko kakainin ako ng mga aswang doon. Walang iya. Hinihingal pa, umiyak lang. Tane, akala ko napano ka na eh. Hindi. Nagising na lang ako. Patay na ang mga tao doon. Tapos, yung iba, yung kalahati. Abo na, abo. Kung ganon, buhay pala yung binatang inaakala nating patay. Teka, saan ka ba tinago? Doon sa tabi ng balon. Hinulog nila ako ron. Akala nila wala na ako eh. Pero nagising ako. May mga patay sa tabi ko eh. Ang haba ng tulog ko. Teka, Pay? Doon nagsimula ang pagmamahala ng dalawa. Hindi man ito nagustuhan noon ni Pay, pero nagbago na ang tingin nito. Simula nang makaligtas si Tony sa tangka ng mga aswang. At nalaman din ni Pay na isa si Tony sa nagmalasakit para makuha siya sa kamay ng gabunang bumuntis sa kanya. Agad na napagdesisyonan ng magkabilang panig na ipakasal na agad si Tony at si Pay. Ang siste, naging ninong pa nila, si Canole. Masaya ang naging katapusan ng kwento.
Walang namatay sa panig nila pero namatay ang mapaglinlang na gabunan na si Delvin. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang kwento natin sa araw na ito. Abang pa tayo mamayang isa, bandang 10:00 ng gabi. Salamat po. Mahinhin